Raizel. Bakit? Ano na naman gagawin mo dun? Wala, tamang kwentuhan lang. Pupunta rin kasi si Myla. Kakauwi niya lang galing Japan. Anong oras ka na naman uuwi niyan? Paano si Junjun? Sino titingin sa kanya? Ikaw kasi kung saan-saan ka pumupunta, kaya hinatid ko na kila mama. Baka bukas na ako makauwi ng umaga. Ano ba yan, Sheila? Di ba nung nakaraang linggo galing ka na dun? Oo, nung nakaraang birthday pa ni Raizel yun. Tapos ngayon, andyan si Myla. Kakauwi lang niya. Umupo ka nga muna dito saglit. Bakit kasi hindi na lang sino yung papuntahin mo dito? Gusto ko din kasi makalabas. Lagi na lang kasi ako nandito sa bahay eh. Ano ba yan? Gala ka ng gala? May asawa at anak ka na nga, pero kung umasta ka, parang dalaga pa rin. Anong gusto mo? Magkulong lang ako dito sa bahay? Kakalaga sa anak natin? Pinapayagan naman kita makipagkita sa mga kaibigan mo. Pero wag naman lagi. Nakakahiya na rin kasi sa mama mo na lagi nag-aalaga sa anak natin. Ako nga, simula nung magsama tayo, nakikita mo ba ako na nakipag-banding sa mga kaibigan ko? Di ba hindi? Kasi kayo yung inuuna ko. Hindi mo kasayon yung pakiramdam ko kapag naiiwan dito sa bahay at nag-aalaga din sa anak natin. Para ako mababaliw, Renz! Alam ko naman yun. Kaya nga di ba lumalabas tayo pag wala akong pasok? Iba pa rin kasi kapag may nakakausap ako. Kagaya ng mga kaibigan ko. Kaya nga, pwede mo naman silang papuntahin dito sa bahay para hindi ka naaalis at may titingin kay Junjun. Hay nako, ang dami mong satsat. Sabi mo na lang kasi kung ayaw mo ako umalis. Hindi yung kung ano-ano yung sinasabi mo. Teka lang, Sheila. Raizel, Bakit naman ang tagal mo? Kanina pa ako nag-aantay. dumaan lang ako kila mama saglit. Tinignan ko lang si Junjun. O sige na, tara na. Baka inaantay na tayo ni Myla. Teka, akala ko dito lang tayo sa bahay niyo. Sabi ni Myla, pumunta na lang daw tayo ng resto bar. Naku, sabi ko pa naman kay Renz, dito lang tayo sa bahay niyo. Ano ka ba? Hindi ka naman niya pupuntahan dito kaya hindi niya malalaman. Bakit ba kasi sa resto bar pa ang gusto ni Myla? Papainom lang tayo dun. Hayaan mo na. Pagbigyan na natin si Myla. Minsan lang naman to eh. Ano, tara na. Okay, sige. Hindi ka pa natutulog? Di pa, kakauwi ko lang galing trabaho. Sandali lang, nasaan pala si Junjun? Ang sabi mo, susunduin mo siya kay mama. Mamaya ko na lang susunduin si Junjun. Matutulog muna ako. Bakit? Hindi ba kayo natulog kila Raizel? Dami kasing kwento ni Myla kaya halos hindi ako nakatulog. Sigurado ka ba? O dahil wala talaga kayo sa bahay ni Raizel? Ano bang sinasabi mo, Renz? Mamaya na nga tayo mag-usap. Masakit yung ulo ko. Ano bang ginagawa mo sa bar kagabi? Sinabi ko na kay Myla kagabi na wag na siya mag-upload ng picture. Nalaman tuloy ni Renz. Ano? Ba't hindi ka makasagot ngayon? Anong paalam mo sa akin kahapon? Di ba kila Raizel lang kayo? Bitawan mo nga ako. Ang kulit kasi ni Myla. Nagkayaan kami kaya wala na akong nagawa. Nagpapalusot ka pa. Akala mo kasi hindi ko malalaman. Hindi naman sa ganon. Kapag sinabi ko kasi sa'yo, magtatalo na naman tayo. Sa tingin mo, gawain ng may anak at asawa yung ginagawa mo? Bakit, Renz? Anong masama doon sa ginawa ko? Oo, uminom ako ng konti. Pero dahil bang may asawa at anak na ako, di na ako pwedeng lumabas ng bahay kasama yung mga kaibigan ko? Heto na naman ang pagtatalunan natin. Gaano ba kahirap intindihin ni Sheila na may pamilya ka na? Sa tingin mo magandang tingnan na nakikipag-inuman ka tapos may kasama ka ibang mga lalaki? Mga kaibigan lang ni Myla yon. Tsaka hindi naman ako nakikipag-usap sa kanila. Makipag-usap ka man o hindi pa rin magandang tingnan. Ibig sabihin ba kapag lalaki nakipag-inuman sa babae, ayos lang? Kapag babae, hindi. Ayoko na makipagtalo sa'yo. Bahala ka na kung anong gusto mong gawin. Hindi mo rin naman naiintindihan lahat ng mga sinasabi ko. Susunduin ko na si Junjun kila mama. Nakapagluto na din ako ng baon mo. Sige na, alis na ako. Hello, Raizel. Hindi pala ako makakasama sa outing natin sa Sabado.
Ang dami kasi akong gawain dito sa bahay. Ah, ganun ba? Sayang naman. Sagot pa naman lahat ni Myla. Sa susunod na lang siguro. Nag-away kasi kami ni Renz kahapon. Sayang naman. Babalik na next week si Myla sa Japan. Tapos hindi pa tayo makakapag-banding. Pag-uwi na lang niya ulit sa susunod. Ayoko kasi mag-away na naman kami ni Renz dahil dyan. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Sige na, Ryzen. Susunduin ko pa si Junjun. Hello? Dinala namin ngayon si Junjun sa ospital. Ha? Bakit? Ano nangyari kay Junjun? Nabangga siya ng tricycle. Paano mo babangga si Junjun? Bakit? Umalis na naman kayo ng bahay? Mamaya ko nagkikwento sa'yo. Basta pumunta ka na kaagad dito sa ospital. Sige, hintayin niyo ako dyan. Nasaan si Junjun? Ano ba nangyari? Ba't siya nabangga? Ayun, tinitigan pa siya ng doktor. Eh bakit nandito ka sa labas? Sino kasama ng anak natin? Andun sa loob si Mama. Ano ba kasing nangyari? Pupunta sana kami ni Junjun kay Mama. Nag-aabang kami ng sasakyan. Binitawan ko siya dahil biglang tumunog yung cellphone ko. Pero saglit na saglit lang yun. Eh hindi ko naman alam na bigla siyang tatawid. Ano ba naman yan, Sheila? Hindi ka ba nag-iisip? Iiwan mo si Junjun kay Mama dahil gigimik na naman kayo ng mga kaibigan mo? Hindi ako gigimik at hindi rin ako magkikipagkita sa mga kaibigan ko. Pupunta kami kay Mama dahil nag-aaya ang anak mo. Idadahilan mo pa si Junjun. Eh dahil nga sa'yo na aksidente ang anak natin. Puro kasi gimik ang nasa isip mo. O bakit lang naman sinasabi mo sa akin? Wala naman kinalaman dito yung pagkabanggay ng anak natin. Dahil mas inuuna mo pa yung mga kaibigan mo kaysa tignan at alagaan ang anak natin. Bakit? Ginusto ko bang umaksidente si Junjun? Sa tingin mo, sinong ina ang matutuwa na makita nahihirapan ng anak nila? Eh di sana, mas inuna mong tingnan si Junjun kaysa sagutin yung tawag mo sa telepono. Ano ka ba, Renz? Aksidente lang lahat. Nalingat lang ako saglit tapos nakatawid na siya agad. Ang sabihin mo, pabaya kang ina dahil hindi naman mahalaga sa'yo ang anak mo. Mas gusto mo pang kasama ang mga kaibigan mo kaysa bantayan ng anak natin. Mas mabuti pa nga na si Mama ang nag-aalaga kay Junjun dahil hindi siya pinapabayaan at naalagaan siya ng maayos. Sabihin mo natin yung mga gusto mong sabihin sa akin, Renz. Pero wag mo sasabihin sa akin na pabaya akong ina. Dahil hindi mo alam kung ano yung nararamdaman ko. Ano nangyayari dito? Naaksidente na nga yung anak niya, nagtatalo pa kayong dalawa? Maayos na yung anak niyo. Meron lang siyang konting gasgas, kaya wag na kayong magtalong mag-asawa. Salamat, Ma. Kayong dalawa, pumasok na kayo sa loob at hinahanap na kayo ng anak niyo? Opo, Ma. Ano? Kamusta na si Junjun? Ayun, umiiyak siya kanina. Kumikirot daw yung sugat niya kaya nilagyan ko ng gamot para kumalma siya. Sorry pala sa mga nasabi ko sa iyo kanina sa ospital. Nabigla lang ako. Ayos lang, kasalanan ko rin naman. Kung nag-ingat sana ako, hindi mapapahamak yung anak natin. Huwag mo nang isipin yun. Ang importante, maayos at naiuwi na natin siya. Sorry din. Kalimutan na natin yun. Ang mahalaga, kasama na natin si Junjun at hindi malala ang nangyari sa kanya. Gusto ko din sana humingi ng sorry sa'yo. Tungkol dun sa nangyari last week. Naiinggit lang siguro ako sa mga kaibigan kong wala pang anak. Kasi nagagawa nila yung gusto nila. Mali din kasi ako. Naiintindihan naman kita. Pero dahil ginusto nating buuin itong pamilya na to, may mga bagay kasi tayo na dapat isakripisyo. Hindi naman kita pinagbabawalan sa mga gusto mong gawin. Pero sana, isipin mo rin muna kaming pamilya mo.